Sa unang 3 araw pa lamang ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kabi-kabila na ang mga tensyon, argumento at eksenang nasaksihan ng publiko. Narito ang recap ng unang linggo ng impeachment trial ni Duterte. Hindi dumalo si Duterte sa opisyal na pagbubukas ng trial nitong Lunes, July 6, 2026. Tuluyan nang nag-convene ng Senado bilang impeachment court at naupo ang mga senador bilang senator judges. Opening statements ng prosecution at defense teams ang sentro ng pagbubukas ng trial. Ngunit bago ito, nagkaroon muna ng matinding debate kung sino ang magiging presiding officer. Sa botong 12-8, nahalal si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Idiniklara niya na 16 na boto pa rin ang kailangan para makonvict si Duterte. Ipinahayag na ng prosecution at defense ang kani-kanilang posisyon kung bakit dapat managot o maabsuelto si Duterte sa mga akusasyong nakapaloob sa 4 na articles of impeachment. Ang maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at katiwalian sa DepEd, at ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon, bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi, sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Bago mag-adjourn ng impeachment court, iminungkahi ni Cayetano na payagang makadalo ang mga nakakulong na senador na sina Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Kinabukasan, July 7, dumating si Duterte sa Senado bandang 12:00 ng tanghali. Saglit siyang humarap sa media para sa maiksing pahayag na hango sa tulang Invictus. In this bloodbath and bloodshed, I will be blooded but unbound. Maraming salamat. Pagkatapos noon, nakipagpulong lamang siya sa kanyang defense team bago umalis sa Senado at magsimula ang kanyang impeachment trial. Sa pagpapatuloy ng trial, unang tinalakay ang Article 4 o aligasyon ng grave threats at assassination plot ni Duterte laban sa Pangulo. Humarap ang unang witness ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Sa kabila ng objection ng defense na alisin bilang witness si Calilong, hindi ito inaprubahan ng impeachment court at tuluyang tumistigo si Calilong ukol sa mga authenticated video na nagpakita ng pagbabanta ni Duterte sa buhay ni Marcos. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Sa gitna ng presentation of evidence, nagkaroon din ng tensyon sa pagitan ni House Private Prosecutor Amando Legutan at Defense Counsel Carlo Narvasa. Ang sunod-sunod na objection ni Narvasa naging laman pa nga ng social media. Dahilan upang mabansagan siyang Mr. Objection online. Sa ikatlong araw naman ng impeachment trial nitong July 8, 2026, umikot ang sesyon sa pag-cross-examine ni defense lawyer Carlo Narvasa sa unang witness ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Your Honor, he said for the utter failure of the respondent. Yes, Your Honor, We take I said exception for to the that. utter failure of the respondent to debunk the material points See, testified to by the witness yesterday. Your Honor, I'm he not is yet done. testifying. I'm not yet done either.
He is I'm about to still answer the testifying. question. I'm not yet done with the answer. Councils, please. Sa puntong ito, nagpaulan din si Attorney Amando Ligutan ng objections dahil sa sunod-sunod niyang pagtutol sa paraan ng pagtatanong ni Narvasa kay Kalinong. Did you really investigate this case? Oh, Your Withdrawn, Honor, Your Honor. argumentative, Withdrawn. Your Honor, please. Withdrawn. Did you really investigate this? How about Question the has been Speaker, withdrawn. Martin Romualdez? In other words, sir, the alleged offended parties were not included as complainants in the case you filed with the Department of Justice. Kwinestyon ni Narvasa ang digital forensics background ni Kalinong, gayon din ang 2 linggong pagsasanay nito sa MaxCore Interventions Corporation. Samantala sa araw ding ito, kumatig ang Senate Impeachment Court sa mosyon ng defense na iansilang USB na naglalaman ng mga video ni Vice President Sara Duterte na magpapatunay umano na pinagbantaan nito ang buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Sinundan ito ng pagpapakita ng defense ng isang video clip ni Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, noong na-cite in contempt ito sa kamera. Speak to Please play the microphone, video please. again. Speak to the microphone. Tech is instructed to play the video. Witness is instructed to speak to the mic. Demand to transfer me in the middle of the night. I have my rights. I am not accused of any crime. I am not leaving this room. Ayon sa defense, ipinakita ng kanilang kampo ang nasabing kontrobersyal na video mula sa isang online press briefing noong November 2024 upang magbigay konteksto sa kaso. Makalipas ang 2 araw na pagharap sa korte, natapos na ang pagtestigo ni Kalinong. Samantala, binago ng prosekusyon ang schedule ng paghaharap ng kanilang mga testigo. Nakatakdang sumalang sa witness stand si NBI official Attorney Jeremy Lotok sa Lunes, July 13, 2026. Inaasahan ding darating si Attorney Zulaika Lopez sa nasabing araw, pati na rin sa Martes. Samantala, inaasahan namang dadalo si Captain Belinda Bello sa Miyerkules. Sa pagtatapos ng cross-examination ng defense, ipinagdiinan ni Attorney Mark Binluan na walang matibay na ebidensya ang prosekusyon na nangontrata si Duterte ng assassin upang ipapatay si Marcos. None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right. The prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting of an assassin. Bagamat na sa unang linggo at unang article of impeachment pa lamang, ramdam na ang bigat ng hamon sa pagdinig na ito. Nakatakdang litisin ng Senado sa natitirang 89 na araw ang 4 na articles of impeachment laban kay Duterte. Ngunit para sa prosecution at defense, nararapat lamang daw na ito ang marka ng kani-kanilang kampo. Attorney, kung bibigyan nyo ng puntos yung mga nangyaring trial, sa tingin nyo sino na yung labang na yan as based on your observation? Of course, you're asking me. I'm prosecution. I would give 10 out of 10 to the prosecution. Perfect score, Attorney. Perfect. Perfect. Definitely, para sa akin, 10 out of 10 din. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets.